Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras at lalong-lalo na sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL. Ngayon po ay tatalakay natin ng isang mahalagang balita, no? Na ayon sa government data, ang asawa ng isang commissioner ng Commission on Audit ay nakakuha ng halos sa 200 million na kontrata mula sa Department of Public Works and Highways para sa flood control projects na naman. Nako, hindi na tayo tinigilan itong flood control projects na to. So para sa kaalaman ng lahat, ang COA ay isang constitutional body, isang watchdog ng ating pera. Sila yung dapat nagbabantay sa paggastos ng gobyerno. Kaya isipin nyo, paano kung yung mismong pamilya ng taga-audit ang kumikita mula sa mga proyektong ino-audit nila? Anong mangyayari dito? Yan po ang ating hihimayin ngayon kung ano-ano yung issue na yan na nakapaloob dyan sa Commission on Audit na may kinalaman sa mga flood control projects. Ano yung nakasaad na batas at ano-ano yung dapat gawin, no, upang maiwasan yung ganitong klaseng maling gawain. So, base sa report, isang kontraktor na asawa ng kasalukuyang Commission on Audit Commissioner ay nabigyan ng halos 200 million na halaga ng flood control contracts sa ilalim ng DPWH. Ayan na naman. Nako, walang mali sa pagiging contractor per se. Pero ang problema dito, yung conflict of interest. Kung ikaw ay asawa ng taga-COA at ang negosyo mo ay may kontrata sa DPWH na siya mismong ino-audit ng COA, paano masisiguro ang pagiging patas at walang kinikilingan na mga audit report? Parang ano to ikaw yung referee sa laro ng basketball pero asawa mo ang isa sa mga malalaro. So, paano pa magiging patas yung laban dyan? So, dito sa usapin na to, may mga legal and ethical issues involved. So, tingnan natin yung aspeto ng batas at etika. Unang-una, meron ditong special law, yung Republic Act 6713. Yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dito malinaw. Bawal sa public officials na magkaroon ng sitwasyon na may conflict of interest o kahit may appearance of impropriety. Bawal yan. So, pangalawa, ito madalas kong mabanggit ngayon Kanina lamang sa usapang batas, binanggit ko na naman itong special law na to. Yung Republic Act 3019, otherwise known as Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa ilalim ng Section 3, Paragraph E, na nagsasabing bawal ang pagbigay ng undue advantage or favoritism sa isang tao o kumpanya sa paggamit ng public office. Kahit direktang sangkot ang commissioner, kung may koneksyon, no, sa pamilya, pasok pa rin sa prohibited acts. So, pangatlo, meron tayong tinatawag na constitutional principle of accountability. Ito ay makikita natin sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution. Anong sinasabi dito? Public office is a public trust. Ang mandato ng COA ay mag-audit, hindi magamit bilang negosyo ng pamilya. Diba? So, tingnan natin yung mas malaking larawan nito. Pwedeng sabihin ng iba, kontrata lang naman yan. Normal sa negosyo.
Pero actually, hindi eh. Tandaan, usapin ito ng flood control projects. Sa mga nakaraang linggong nakita natin, ang mga ulat ni na Senator Ping Lacson tungkol sa bilyon-bilyong pisong nilustay sa mga flood control projects. May mga proyekto raw na ghost talaga. May mga dike na madaling bumigay at may mga kontratang inflated ang presyo. Kung hindi ghost, substandard at inflated yung presyo. Kung yung mismong taga-COA na siyang bantay ng kaban ng bayan ay may conflict of interest, paano natin mapagkakatiwalaan yung mga tao na yan na mag-audit ng tama sa mga proyektong katulad ng flood control projects? Ano magiging resulta? Maraming bayan, lubog sa baha. Nakita niyo yan, mga nakaraang linggo at buwan. Mga pamilyang nawawalan ng tahanan at gobyernong parang walang accountability. So, ano dapat gawin? Ang commissioner na may conflict of interest ay dapat ano gagawin? Umatras sa lahat ng audit na may kinalaman sa flood control projects. Delikadesa. No? Dapat medyo manipis ang mukha mo dyan. No? Bawal ang pakapalan ng mukha sa gobyerno. So, dapat dito magkaroon na ng investigation ng ombudsman. May jurisdiction kasi ang Office of the Ombudsman dito sa kaso na to. Sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption. Ewan ko ba, bakit hanggang ngayon hindi pa nagre-resign tong ano na to eh, no? Yung commissioner. So, sa pagdating naman sa ating kongreso, pwede magpatawag ng investigasyon ng Senado o kaya ang House Blue Ribbon Committee para busisiin ang conflict of interest at ang procurement process. May oversight power ang ating Senado, pati na ang House of Representatives. Dapat ngayon gamitin nila to. Ipatawag yung pamilya na yan ng commissioner ng Commission on Audit. Sa ilalim ng Civil Service Rules, RA 6713, pwedeng makasuhan ng administrative liability yung commissioner, dismissal, forfeiture of benefits at perpetual disqualification. Malinaw ang sinasabi ng batas. Ang tanong ngayon dito, may political will ba para ipatupad? Dapat makita ng presidente ito. Dapat busisiin din ni presidente ito. Dapat palitan ang commissioner ng Commission on Audit. Kasi lahat ng ito, this is all about institutional credibility. Kung matibay ang integridad ng COA, tiyak mas mababa ang level ng korupsyon. Pero kung yung mismong taga-COA ay may pinapaboran, nawawala ang tiwala ng taong bayan. Nawawala ang integridad. Wala ng kredibilidad. Ito rin ay paalala na dapat nating palakasin ang transparency mechanisms. Dapat may online disclosure ng lahat ng kontrata, bidding process at contractors para makita ng publiko kung may conflict of interest bago pa man magsimula ang proyekto. Iladlad dapat lahat yan. No? So, ano dapat nating ditong gawin? Mga kayubi, mga kabueno, itong masakit na katotohanan. Hindi lang baha ang sumisira sa ating bayan, kundi pati ang pagbaha ng kasakiman, katakawan sa pera. Kung ang mga institusyon na dapat bantayan ang kaban ng bayan ay nadadawit sa ganitong anomalya, paano pa tayo makakaasa ng tunay na pagbabago? Ngunit hindi tayo dapat manahimik. Bilang mga mamamayan, pwede tayong mag-demand ng transparency. Mag-follow up sa ombudsman
at maging mas mapanuri sa ating mga leader. At sa kaso ng Commission on Audit, ang panawagan ng taong bayan, magsipagbitiw na po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag nyo nang hayaan ang Pangulo na tanggalin kayo. So, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.